Dahil may natira pang balinghoy na ibinigay sa akin ng aking kapitbahay ay niluto ko na po ito bago pa po ito masira. Dahil isang linggo na po kasi itong naka-stack ay yung iba ay may sira na po. Kahit tinatamad pa akong magluto kasi po kakatapos ko lang maglaba ay no choice po ako kaysa itapon ko po ay nakakapanghinayang. Meron pa naman pong iba na pwede pa pong lutuin. Pagkatapos ko pong mahiwa ng maliliit ay naglagay lang po ako ng tubig at kaunting asin. Habang nakasalang po ang balinghoy ay naisipan kong meron pala po akong glutinous rice flour kaya binilog-bilog ko po ito ng maliliit. Konting glutinous rice flour lang po ang aking ginawa kasi po kaunti lang po kasi yung balinghoy. Sa paglalagay po ng tubig ay tansyahan lang po kasi pagka masyadong malabnaw ay hindi mo siya mabilog-bilog. Pagkatapos ko pong mabilog lahat ay binalikan ko na po yung aking balinghoy. Ang ginamit ko pong gata ay yung nasa pouch lang po kasi wala naman po tayong makukuhanan dito ng niyog. Pagkatapos ko pong ilagay ang gata ay nilagyan ko na rin po ng asukal. Isinunod ko na rin po ang glutinous rice flour. Pagkatapos ko pong mailagay lahat ang glutinous rice flour ay hinalo-halo ko po itong mabuti para pantay po ang pagkaluto. Kahit balinghoy at glutinous rice flour lang pong ating ginamit ay okay naman po, masarap po siya. Hinintay ko lang po na maging malapot po yung sabaw bago ko po patayin ang apoy. Buti at sinipag po ako magluto, hindi po ako nagpadala sa katamaran. Kung hindi ko po yan niluto ay hindi po ako makakain ng ginataang bilo-bilo. At dahil luto na, sumandok na si Inday at dahil tulog pa ang mga bata, ako po muna ang kakain. Kahit sobrang init pa ay sige, kahit mapaso ang dila basta matikman lang. Pero walang halong biro po, masarap po talaga siya. Nakatipid na, busog pa si Inday at marami pang makakain. Yun lamang po at marami pong salamat sa inyong walang sawang suporta sa panonood po ng aking mga video. Sana po ay hindi po kayo magsawa. Thank you for watching!